Dito po sa ating programa ay itatampok natin ang mga ahensyang katuwang ng gobyerno sa pagtulong at pag-agapay sa pamumuhay ng bawat mamamayan. Kaya naman, ngayon, zoom in tayo sa tampok na attached agency ng DILG, ang Bureau of Fire Protection o BFP. Sila ang pangunahing ahensyang inaasahan kapag may sakuna ng sunog. Tinitiyak nila ang kaligtasan ng publiko at mga ari-arian sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga fire stations sa bawat komunidad. At sa panahon ng kalamidad, kasama rin sila ng AFP sa mga sumasaklolo sa mga biktima. Ito ang Bureau of Fire Protection o BFP. Paano nga ba nagsimula ang gampanin ng BFP? Inalam natin yan kasama si Regional Director Aloville Ferrer ng Bureau of Fire Protection Region 3. Ang Bureau of Fire Protection dati ay nasa ilalim ng yung pinagsimula, PCINP, Philippine Constabulary Integrated National Police, na nagpa-function na parang police before. So, na-separate lang yung organisasyon noong 1992 nung magkaroon ng DILG, yung 6975 na-separate ang Bureau of Fire Protection at yung Bureau of Jail Management Philology sa isang umbrella organization ng DILG. At bilang nasa ilalim ito ng Department of the Interior and Local Government na naniniguro sa kaayusan ng bawat komunidad, pangunahing mandato ng BFP ang seguridad ng mga mamamayan. To provide, siyempre, yung safety ng komunidad, safety ng tao sa sunog. Mag-provide din ng Bureau of Fire Protection ng rescue and emergency services. Sama yon. So, encompassing yung aming mandato dahil ang sunog ay nangyayari kahit saan. Sa establishment, sa school, institution, sa mga piers, etc. Maski yung car, plane crash, forest fire. So, medyo malawak yung function ng fire, land, air, and sea. Kaya sa Region 3, mayroon yung 7 probinsya na mayroon kaming mga istasyon sa bawat munisipyo at syudad. So kaya medyo malapit ang tao sa Bureau of Fire Protection dahil involved kami sa komunidad. Ano naman kaya ang mga aktibidad ng kawanihan para masigurong ligtas sa sunog ang bawat lugar? Meron kaming competition sa barangay para yung awareness sa kanila at maturuan din sila. Meron din kaming competition, yung mga tinatawag na inter-industrial competition, yung mga private company na nagpa-participate. Kasi pagka ang isang kumpanya ay merong 50 or more personnel, required na sila na mag-put up ng kanilang fire brigade. May fire brigade na sila. So, before yung BFP ay dumating kung may sunog, yung first line of defense ay yung fire brigade na doon sa kanilang kumpanya. May tinatawag kaming KD Fire Marshal. So, nag-organize din ng KD Fire Marshal para bata pa lang, alam na nila kung ano yung mga dapat gawin. Kung may sunog, earthquake drill, fire drill, tinuturo sa kanila yun. Meron din daw silang inihahandang training para masiguro ang kahandaan at kakayanan ng kanilang mga bumbero. Maliban pa sa mga gawaing ito, kasama rin sa kanilang vision ang modernisasyon ng kanilang mga gamit upang mas mapagbuti pa ang serbisyo sa mga tao. Na maging ma-modernize ang organisasyon. At dahil nga nung humiwalay kami sa old structure before, nung nasa police pa kami, ay hindi nabigyan ng tuon pansin yung mga pagbili ng mga makabagong fire truck, yung mga equipment. So ngayon ay separate na kami, na nakakapag-function na kami ng hindi police work, kundi yung function na talaga ng bumbero. And speaking of modernization, nabalitaan din natin ang plano ng DILG na puna ng kakulangan sa mga fire trucks sa buong bansa. 4 na bilyong piso pala ang ilalaang pondo para dito ng kagawaran sa susunod na taon para sa pagbili ng inisyal na 300 sasakyang pamatay sunog. Maliban pa rito, plano rin ang pagtatayo ng mga makabagong fire stations at magkaroon ng regular na pagsasanay sa mga bumbero. Kapag nangyari ito, inaasahang mas magiging mabilis at efficient ang pagre-responde ng mga bumbero tuwing may sunog. Kaya naman sa ating pagpunta sa tanggapan ng BFP, sinilip na natin ang kanilang mga kagamitan dito.
Ipinagmalaki rin ng BFP Central Luzon ang kanilang bago at modernong Rosenbauer fire truck. Very useful yung bagong fire truck kasi unang-una sa lahat ay malakas yung kanyang bomba, maganda yung kanyang performance at bago. At yung fire truck na ngayon ay mas maganda kaysa sa luma dahil dating fire truck namin, ang aming mga fire personnel nakasabit sa likod. So sometimes nagkakaroon na aksidente pag nakabitaw yung ating firemen ay nahuhulog. Ngayon nasa loob na mismo sila doon sa cabin sa loob na safe ng ating mga personnel. At ito ay ginagamit natin sa lahat ng klase, hindi lang sa sunog, ginagamit din natin sa rescue operations. So multi-purpose tong fire truck na to dahil marami siyang mga rescue tools na nasa loob ng fire truck. Kaya naman sa panahon ng tulong, siguradong maaasahan ng ating mga bumbero at ang publiko dapat maging alerto, alisto. Lagi nyo lang tandaan ang kanilang numero. Ay ang mga bawat munisipyo at syudad, meron silang hotline. Pero kami mismo sa National Headquarters na ginagamit din ng pulis, yung hotline ay i-dial lang yung 117. 117, meron dyan talagang mga sumasagot na bombero, pulis na nagmaman nung telephone. Maaasahan, mapagkakatiwalaan at laging handang tumulong. Yan ang mga friendly firefighters natin mula sa Bureau of Fire Protection. Sa atin pong pagbabalik, pulsuhan naman natin ang ilan sa ating mga karehiyon. Apple posters sa loob ng mga kampo, ipinagbabawal na ng DILG. Dito lamang yan sa Your Government at Work.